na walang gagawin yan, walang gagawing maganda yan, katulad nila Tulpo, nila Lacson, Soto, at nung iba pa. So, ang kinaganda lang talaga dito, ang dami talagang nabunyag ng mga nagtatagong mga budhi, may itim na budhi ng mga politiko, ang daming nakilala natin, no? Oo, so dito sa mga nangyayari na to. So eto na nga, mapunta na nga ho tayo doon sa Trojan horse daw na sinasabi na nasa Senado or isa sa mga magtatraidor na senador. Sino kaya ito? Ito po, panoorin natin ang bidyong ito. Doon sa pagpe-preside ni Senator Chis Escudero, mapapansin ba na alam naman natin kung ano yung nangyari sa kanya, di ba? Galing sa isang majority, lumipat matapos ngang umugong yung mga kaso-kaso. Mapapansin ba doon sa kanyang pagpe-preside na yun nga, yung parang leaning, meron bang bias doon sa kanyang pagpe-preside po? Yes po. Actually, sa simula pa lang, meron na siyang leaning. But I will tell you this, no? This is just my opinion. At inobserbahan ko pa. Bigla siyang naging Trojan horse eh. Nagulat ang lahat nung dineclare niya na 16 ang 2/3 of 24. Even yung mga kaalyado niya, they did not expect that. But he will said that the decision and the determination that this impeachment court should be 16 or 2/3 of 24. Now, kanino po nakalid yan? Kung tingnan natin, nakalid yan doon sa defense. And that is the most important threshold. That is the most important thing in these proceedings para ma-discuss lahat kung ano ba talaga. Kasi yun ang habulin. Mahirap hanapin ng 16 eh. So technically speaking, akin ang tong pananaw ha, 16 votes na yan. How could they get 16 votes? Technically speaking, pwedeng hindi naman tayo mag-present ng evidence, pwede na tayo magbotohan ngayon. Diba? Because as I said, it is political and it's all party affiliations. But it cannot be done, Admar. Kasi kailangan talaga na ang prosecution, ipakita nyo talaga. Kasi meron pa tayo isang court eh, yung Court of Public Opinion. And they have to present to the public that ito yung ebidensya namin. Kasi nagyabang kami doon sa likod ng microphone noon, sa Committee on Justice and Hearing, and we have to prove na talagang may kasalanan nito si Inday Sara. Now, ang defense naman would say, oh, I have to say that my client or ako sa respondent is wala talaga ako, inosente ako. Kasi meron pang tumitigil ng tao. Hindi naman pwedeng papayag ang mga tao na i-stop daling ang impeachment court, magbutuhan na tayo. Kasi gusto rin natin malaman ang katotohanan ng lahat. Kasi dyan malalaman, Mar, kung ang pag-politically motivated ito, talagang masisira talaga ang prosecution, pati ang mga kaalyado nila, na talagang political persecution, it will really destroy them. Yan ang aim din ng defense, no? Para pagdating ng panahon, maklaro natin kung sino talaga yung nagbe-bend at gumagawa ng twisting ng batas para lang ma-persecute politically ang isang political opponent. Opo. Yung nakalipas na 3 araw na trial, mula nung pag-upo niya, nabanggit na niya yung, kailan ba niya ibinanggit yung threshold na 16? So simula, bago So, simula, di ba? Okay. Yeah, the presiding officer would like to make some manifestation. So, 3 araw na yun. At doon Yes. sa 3 araw, walang nag-object na kahit isa. Pero merong nag-clarify. Which is sinabi niya na hindi ito opinion lang, legal opinion, kundi yun talaga ang paninindigan ng impeachment court. And sinabi ni Chis Escudero, yes, that is it, no? Opo. So, hindi na ba ito mababago along the way? Or I think magiging questionable ba kung along the way mababago? Inapprove na nila yung mga journals ng unang dalawa. yes, you're very good at pointing that out, no? I think with respect dun sa loob ng Senate proceedings, hindi na yun mababago, Mar. Bakit? When it was uttered or made by ruled by Chis Escudero, nobody objected. No one. Tanga nga lahat eh. Even the defense, tinakita yung nagulat sila noon, ha? Parang hindi na na-expect, makita mo talaga ang reaction. I've been reading them, their body language and their, nakita ko. Then, pagkabukasan, in-approve ang journals without, again, any objection. So, carried na po. That's why when Senator Lacson asked, is this the opinion of the presiding officer or ito na po ba yung pamantayan natin ng ating ng korte? Sabi niya, yes, that is now the definitive thing that this impeachment court will follow. Di ba? Parang ganun. So, ibig sabihin yan na yan. Fix na po yan siya dyan. Kasi wala na silang nagawa. And in fact, after that, before tayo nag-interview 2 hours before, may nabasa ako doon na posting na parang agree din talaga nagka-clarify lang siya pero okay sa kanyang 16, sabi ni Senator Lacson, if I'm not mistaken. No? Alam mo po makapagbago nito? Yung motion na ipinayal ni, nalaman ko lang ha, I do not know if you also through it, yung motion na pinayal ng company attorney Torion, Opo. questioning
the constitutionality of this presiding officer. What if the Supreme Court decides and say that the June 3 ruling and tama yung position ni Attorney Torion Scamp and dapat hindi siya dapat maging presiding officer si Chus Escudero. Yun nga yung Ibig sabihin, susunod na tanong ko sa inyo. Yan. Kasi, Diba? hindi ba presiding officer lang, lahat ba na kanyang ginawa bilang presiding officer Yes. ay That's magiging the void? point. If ever Yes. na magdesisyon, pabor sa... Yes. Okay. Yes, even his statement that yung mga objections, of course yung statement siya sa threshold kasi covered by everyone na yon, no? Kasi na-pass naman yon. Ang problema doon, yung mga objections, yung mga denial or yung overrule ang mga rulings and everything, proceeding ano ginawa niya, pwede yun siyang ma-nullify. And it is possible na baka magkaroon ng mistrial, no? And that would be an automatic acquittal, no? Kasi parang tingin ko na gano'n, no? Although, wala po ako nakitang bias ni Chis Escudero so far, ha? In fact, ang ginagawa niya, pinagbibigyan niya lahat. Except for the threshold of 16, pinagbibigyan niya lahat. Ay, pinapasalita niya ng todo, binibigyan na, sige, mag-manifest ka dyan. Si defensor, kahit na improper yun, sige na lang, magsalita ka na lang. Kahit na yung mga manifestation ni Ligutan, after sa tanong ni Rizal Tuberos, sige na lang. Ikaw yun sa defense, binduan, nagsalita. Hindi naman yun siya dapat. But binabiyaan na lang niya dahil he wanted to be as fair as possible. In fact, napansin mo, pag magbabangayan yung dalawang lawyer, sandali, I will be the one to ask question. Di ba? Siya na lang para matapos na ito kasi ito ang question na dapat itanong. Kaya lang, ang technique ng pagtanong is that more on parang iba ang dating kasi, no? So, what I'm trying to say is that it may affect, no? As I understand, sabi yata ni Attorney Powa, hindi daw nila alam yung pinail ni Attorney Torion Scamp, no? And I haven't seen that also, no? And ito naman, napapasa ko lang sa Facebook, no? And that's why I could make an opinion. So, yun ang natitingnan kong worry. What if kung suddenly, hindi. So, sabihin natin, maggagawa na naman ng bagong presiding officer, mag-elect, and then magkikreate na naman ng ruling ang bagong presiding officer saying, oh, sige, the threshold, we will leave that until such time that the decision of the Supreme Court in the Alan Cayetanos case will be decided upon on the issue of kung magkano ang threshold, kung ilan ang threshold. So, pwede nating i-stop. Parang ganun ang mangyari, para mabibitin tuloy, no? So, that is what I am actually afraid of, no? Na possible na ganyan po ang mangyari. Ito naman sa akin, alam mo naman kasi, advance mag-isip, parang nag-iisip ko lang na possible na mangyari, Edmar. I-discuss natin na malaliman yung closing remarks ni Attorney Vinluan, no? Kasi meron ka akong hawak actually na naipadala ko rin ito sa iyo para mabasa natin. Yes. Day 2 ata ito na pag-question ni Senator Judge Risa Hontiveros at kino-quote siya dito. Ang sabi ni Risa Hontiveros, nung kaharap niya yung prosecution, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. Yeah. Dito pa lang sa termino na ito, parang makadepensa na ba siya? Oo. But look, i-continue mo ang tanong. I-continue mo. Sabi niya rito, none of these statements are proof that Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right, sabi ni Attorney Vinluan. Yes. She then asked the question. Sabi daw ni Senator Risa, why are these acts impeachable? To this question, sabi ni Attorney Vinluan, the prosecution responded, we understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin. An assassin, end of quote. Attorney. Yes. It was a wrong framing ng question ni Hontiveros at siligutan yung nagsumagot yung prosecutor, di ba? Kasi dapat sana nag-establish lang siya. No, so this video does not prove na merong na-hire na contract killer. Yes, okay. Dapat nag-stop na siya doon kasi it has already been damaging. Pwede niyang tanong sana, so are you going to present another evidence to prove this existence or the hiring of a contract killer? Di ba? Kasi technically natanong din yan kay Ligutan and he said, yes, we will. Your Pero Honor, di ba, diba? yan yung sa issue din kay NBI Director Matibag na meron daw silang So, kumbaga, may kulang doon sa question kung napapabor sana sa prosecution. That is where Matibag will testify on next week. Yan, yung kanyang investigation na meron silang investigation na nangyayari and that siguro sabihin niya, we are trying to gather facts pa lang or meron na sila or baka meron silang
tao na ipipinpoint na we talk to this person ay ito talaga yung hard killer. So, you know how Matibag will justify it, no? And testify next time. Kasi wala man talaga siyang ibang purpose i-testify si Matibag except that. So, I think siya yung investigation niya with respect of determining who is this contract killer. Kaya lang, ang problema, balikan natin doon kay Hontiveros, sa Bisaya, pag ipakipinan pa niya kung tana ba, nagtanong pa siya ng dagdag by saying that how can this be an impeachable offense? So, ano nangyari? Attorney Ligutan was forced to talk about the theory of the prosecution, and which said, we cannot 100% prove that in this video and everything, no? But I'm as a lawyer, I'm not talking as a lawyer, but for moral and something like that. Parang, yun na, it is a damaging thing, no? And now, he cited the Rule 130, kung paano i-prove, etc., etc. So, malayo na, no? Because of these questions that supposedly natiyatanong ni Senator Risa Hontiveros, nakatulong tuloy, mas lalo, sa defense at nakadiin tuloy dito sa prosecution, di ba? So, yun ang aking analysis din. Pero part lang yan siya, part lang ito. So, gaya ng sabi ko sa iyo, Admar, sana po ang senator judges will have a ruling or definite ruling na do not ask questions from the lawyer, ask the question from the witness. Kasi ang mga witnesses, ang dapat yung tanongin to clarify some things or question the witness because hindi nyo naintindihan at gusto nyo ipaintindi sarili. Para bang resource person, tanungin nila ba? Tanungin, hindi yung abogado. Unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer at makikita natin kung magresulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. Yung sa unang tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilinaw, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So, hindi na ito mababago, sir, kasi naprobahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So, all the way sa nababanggit mo nga na 90 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip, pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga, wala namang tumutol sa mga senador, whether majority or minority, na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, hininaw ni Senator Ting Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict kasi halos inaraw-araw nila yan di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta,
inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang, tapos diba, may mga balita na tinakot nila si Cheese Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanim sa majority, ipapakulong din sila. So, dun sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara, babawasan nila yung threshold vote. Pero yun nga, as a surprise, on the first day of impeachment, we conceded already na 60 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Cheese Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po, Attorney? Well, posible yun, and baka yun nga yung prayer ng petitioners dun sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa Constitution na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers na mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa Constitution na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente, ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magresulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng liwi yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Cheese Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Cheese Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring pinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun, pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba? Kasi parang alam na nila eh. Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader, nangyari itong lahat yata within same day na after na merong Mahalal bilang bagong pinuno nila,
or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time, nung nagkaroon ng lumipat na ata si Joel Villanueva, ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So, kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senador Win nung lumipat na si Senador Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago, lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganun kaaga linano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Chis appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero, again, hindi pa, para sa akin, itong article na ito, itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta. Pero, na article isa pa ng sa prosecution. So, hindi pa ganun ka high stakes ito. Opo, may singit ko lang. Maaari bang, halimbawa, kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang, or during SONA, pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 13 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ng Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 13 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, in-approve daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, in-approve yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senador Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside, attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman yung napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian eh. Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa impeachment court. Yan nga. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung gano'n? Opo. Tingin ko masyado nilang masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, diba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino eh. So kung impeachment manager si Chis Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Chis Escudero bilang impeachment manager, edi wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer eh. Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon, nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita.
diba? Tapos si Senator Chis Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least, kapag ganun yung setup, i-refer niya, pagka legal yung tanong, edi may role si Senator, yung Senate President, may Pwede rin. actual role. Pero sa tingin Diba? ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang, si ano na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni, ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita niyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari? Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, sa, diba, nakaka-ilang taon na ba tayo? Pang-4 na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak at itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Huwag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Kaya, ayun. Yun ang pananaw ko dyan. Ay, grabe itong mga nireveal ni Attorney Bato at Attorney Panelo Jr. no about kay Senator Chis Escudero. Pero ako ayon naman sa tingin ko ay hindi naman siguro sisirain ni Senator Chis Escudero yung kanyang pangalan dahil lang dito sa nag-iisang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na bata pa to, pwede pa siyang tumakbo at manalo sa mga susunod na eleksyon, pero sa oras na talagang traitor rin niya at pumanig talaga siya sa kampo ng anti-Duterte, talagang ikakasira niya yan, talagang babagsak siya